Hello po. Ipapakita po natin sa inyo yung itsura ng mais na aani ng 10 tons mahigit. Yung 10 tons mahigit, 10,000 kilos po yon. Yung 1 ton ay 1,000 kilos. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Nasa likod ko po yung ating mais na umaabot ng 10 feet ang taas, at ipapakita po natin sa inyo at ipapaliwanag kung paano ba ginagawa, pinapalagay yung mga mais na aani ng 10 tons mahigit sa isang hektarya. Na marami pa rin hindi naniniwala at marami pa rin parang nagdadalawang isip sa ating mga sinasabi sa ating mga video. Kaya patuloy po nating sasabihin at uulitin yung ating mga ginagawa para kayo rin po ay umani ng ganon kadami. Alam niyo po, nung hindi ko pa na-achieve yung 10 tons na kita or harvest sa mais, madalas binabasa ko po yung mga direction ng Decal, direction ng NK, direction ng Pioneer, at kung ano pang mga seed company na mga yan, no? Pero nakita ko na yung kanilang direction ay mabilis po siyang sundan, pero ang naobserbahan ko sa mga demonstration area nila hindi masyadong malaki yung kanilang inaani, at sa patuloy nilang pagtatanim sa mga demonstration farm na kanilang ginagamit ay naobserbahan ko na hindi maganda yung outcome. Kagaya dito sa amin, mayroong demonstration farm ng NK. Nung una malaki pa naman yung kanilang ani, pero kalaunan lumiliit yung kanilang ani. Kaya makikita ko na yung paggamit ng inorganic fertilizer na tuloy-tuloy hindi po maganda sa ating mais. So dito sa ating mais, halo po yung paggamit ng inorganic at organic, kaya napakaganda po ng ating mais. Nung una, umani po tayo ng 10 tons, siguro mga 10 to 12 tons yung ating inani. Nung pangalawa, umabot siya ng 13 mahigit. Pero itong pangatlo, hindi ko alam kung gaano ang aabutin po nito, dahil gumaganda po yung ating mais. Talagang nakikita po natin sa bunga, sa taas, sa dahon, at sa itsura talagang gumaganda po. Parehas na makapal, parehas na magandang bulas, at talagang hindi po siya patatalo yung mais natin ngayon sa mga una nating maging mais. May mga nagko-comment na yung taas ng ating mais maganda daw kung 5 ang bunga. I-comment nyo po kung kayo po ba ay nakakita na ng mais na 5 ang bunga, na lahat may laman. Ako siguro sa abot ng aking natatandaan, nakita siguro ako ng 4 pero walang laman. Yung 3 siguro posibleng may mga laman pero maliliit.
yung nakikita nyo po sa Facebook o mga puro kalokohan po yun at walang katotohanan yung mga pinapakita doon. Niloloko lang po kayo para bumili po kayo ng kanilang mga produkto, pero sa totoong buhay wala po kayong makikita. Mayroon siguro pero di pa ako nakakita. May mga kaibigan ako sa Mexico, may mga kaibigan ako sa ibang mga parte ng mundo, maski sa Japan. Mayroon din, pero wala pa akong nakitang mais na 5 yung cabs o puso na lahat may bunga. Pero dito sa atin, ipapakita natin sa inyo yung totoo na mais na bubunga ng 1 o 2 pero kompleto po, maganda yung kanyang bunga, no? So ang gagawin nyo po lang para maganda ang inyong mais, timing yung inyong pagtatanim, pagpapatubig, paglalagay ng pataba, no? So una, alam ko ang naging problema ng ilan sa ating mga follower, yung mga bumibili especially ng product natin, ay yung land preparation. Nakita ko yung mga picture na kanilang pinapadala sa akin, minsan hindi maganda yung kanilang land preparation. Kaya pag hindi maganda ang kanilang land preparation, hindi rin maganda yung tubo ng inyong mais o kanilang mais, no? So dito sa atin, sinisigurado po natin na maganda yung land preparation para sabay-sabay at maganda yung tubo ng mais. At sa 1 hektarya, naglalagay kami ng mahigit 2 bag na tig 8 to 10 kilos po yon. Kapag maliliit kasi yung buto, kahit 8 kilos lang pwede na siya. Ang magagamit mo siguro 2.5 or hanggang 3 na bag sa 1 hektarya. Bakit po ganon? Dapat po makapal yung mais, kahit medyo medium size lang yung bunga, sigurado kang aani ng 10 hanggang 13 tons. So itong sa atin ngayon, ang expect ko dito siguro aabutin nito sa 1 hektarya ng 13, no? Pag ito ay wet, siguro aabot siya ng hanggang 15 yung kilos. So ganun po yung naaabot ng ating mais na sa iba parang imposible, pero sa atin parang imposible din nung una, pero nung kalaunan, tumagal-tagal, nakita po natin na totoo po siya. Hindi po siya parang kwento-kwento lang, kundi napatunayan na natin mismo. Yung paggamit natin ng mga nire-recommend natin na mga foliar, yung mga iba hindi naniniwala, sinusunod lang nila yung ating pag-aabono. Pero ang sekreto po dito, ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong ginawa ng mga foliar na ginagamit natin. Itong ginawa natin, dinoble natin yung 3K, dinoble natin yung anaa, at 2 times tayong heavyweight tandem. Bakit tayo gumagamit ng heavyweight tandem? Kahit maliliit po yung bunga, saksakan po ng bigat yung ating mais. Kaya makikita nyo, no, yung ating mga inaane talagang mabibigat. Mantagin nyo, yung dry na po umaabot siya ng 68, 65, mga ganon. Kaya ang average niya 65. Ipapakita natin sa inyo yung ating mais na kung ano yung kanyang itsura, gaano kaganda ngayon, at kung pwede pa bang mag-abono sa ganitong mga stage. Makikita nyo yung mais sa aking likuran. Pag ganyan yung abono nyo, useless na po. Ganyan po yung mais nyo, useless na po yung pag-aabono nyo, useless na rin po yung pagpopolya nyo pag ganyan. Kaya ang pwede niyo na lang dyan ilagay, kapag halimbawa inatake siya ng talakitik, lagyan nyo siya ng halimbawa yung Solomon or yung iba pang mga yung Nembesi din pwede din naman na pang kandon. Pero kapag mag-aabono kayo sa ganitong taas, ganitong edad, halimbawa sa kabila siguro 60 plus na yan, sa atin mag 57 days na po yung sa atin, at hindi na po pwedeng abunuhan, hindi na po pwedeng esprehan ng foliar tong mga ito. So kung maniniwala kayo sa ating sinasabi, tataas po at lalaki ang inyong kita at harvest. Pero pag hindi, hanggang parang totoo ba yan? Mga ganyan lang kayo, hindi lalaki ang inyong kita. So ipapakita po natin sa inyo, i-compare natin sa inyo yung ating mais sa kabila. Kasi sa kabila, ang tataas din sa kabila. Ang expect ko dito is yung siguro tansya ko dito mga 8 feet
hanggang 9 yung sa kabila. Pero mas mataas yung elevation kasi nila, kaya decal din 8 itong ating sa atin. Pero hindi kagaya ng sinasabi ng iba na tayo ay nagpapasikat, tayo ay parang nagmamalaki. Sinasabi lang po natin, pinapakita lang po natin yung kaibahan ng gumagamit ng foliar fertilizer at timing yung pag-aabono sa hindi gumagamit ng foliar, hindi timing yung pag-aabono, hindi timing yung kanilang pagpapatubig. So, ang sinasabi natin, itong ating mais na ipapakita ngayon, siguradong aani ng 10 tons pataas. So, inyo pong tapusin yung video na ito para makita nyo po yung ating mais, kung gaano siya kalaki, gaano kaganda, at patutunayan natin sa inyo yung ganda na ginagawa ng mga foliar fertilizer na ating nire-recommend. Ito na po yung ating mga mais. Ayan po yung ating ito po yung ating mais, at sa kabila ito po. Ang nakita ko pong diferensya dito, mas mataas po yung kinalalagyan ng bunga ng ating mais. Ayan po. Sa kabila mababa siya. At pangalawa, mas malapad yung dahon ng ating mais compare dito sa kabila. Ito mas malapad. Yan yung pangalawa, ito mababa yung kanyang mga bunga. Yung dahon, yung lapad, parehas na decal ba, pero hindi parehas ng variety na 8282. Pero nung i-compare ko itong 8282 sa 6414 ng NK, halos parehas yung haba at mas malapad lang yung dahon ng 6414. Pero yung taas parehas din. Parehas natin silang nilagyan ng 3K Power Grower, BB-Tol. 2 times tayong nag-apply ng BB-Tol doon, kaya umaabot siya ng halos 10 feet. At nilagyan natin siya ng yung chelated calcium para protektado siya sa mga insekto. Itong palaki na at talagang aabutin na niya yung maturity. Isa pa sa mga nakita ko na difference, sa una, yung taas ng bunga, mas mataas po ito. Ito mas mababa siya. Ito kasi hindi siya nag-foliar. Tapos yung kapal ng dahon, nakapal din to. Sa 5 feet halos hindi mo na makita yung tao sa loob. 5 feet or 5 meters hindi mo na makita yung tao sa loob. Mas lalo ito, hindi mo siya makikita yung tao sa loob. Pero ang nakita ko pa dito, yung haba ng dahon, parehas na decal po ta. Karaniwan na kapag parehas yung yung seed company na decal bito, decal din ito. Ito, ang napansin ko, mas maiksi yung dahon. Ang dahon po nito mas maiksi at hindi masyadong malapad. Ang dahon po nito ay umaabot ng 90 cm nang ito ay ating sinukat. Sinukat po natin ito, hindi ko na inalis, sinukat ko, at umaabot ito ng 90 cm. At alam nyo ba kung gaano kahaba yung dahon nito sa atin? Umaabot po ito ng 1 metro. Tignan nyo po yung dahon niya. Umaabot yan ng 1 metro. Kahit ano po yung gawin natin. Itong maliliit, maabot po siya ng 1 metro. Dito po 90 cm lang yung nakita kong sukat niya. Karamihan kahit saan natin siya tignan. Tapos yung lapad, ito maiksi yung kanya, hindi masyadong malapad. Ito mas malapad po siya. Mas malapad yata ito ng 1 o 2 centimeter. So titignan nyo ganito, hindi lang isa, ito maliit, pero ito makita nyo mas malapad po siya compare dito sa kabila. Mas maiksi. Tignan na lang natin sa aking kamay. Ganyan po. So ganyan po kalapad ito. So average ganyan po kalapad. Tignan po ninyo para mapag-compare po natin. Ganyan po kalapad. So dito sa kabila, tignan po natin kung gaano siya kalapad. So may konting diferensya po siya. Okay. So ganyan po ang lapad, no? Para makikita po ninyo ang kaibahan ng mga tanim na gumagamit ng foliar. Etong lalapad po.
ng foliar fertilizer. Samantalang dito, tingnan nyo dito, makikita yung guhit ng aking kamay, samantalang dito hindi po siya makikita. Ganyan po kalapad. Ang lalapad po ang lalapad ng dahon. So ganyan po kalalapad yung dahon ng ating mais. Dito, halos hindi makita yung guhit ng aking kamay sa hintot o sa gitna. Ito makikita po siya. So yun po, no? Dapat maganda yung land preparation. Pino po dapat yung lupa. Hindi po pwede lang kayong mag-direct or yung limbawa tinatawag natin zero tillage kapag malinis yung lupa, at try nyo muna kung maganda yung tubo. Pero pag hindi maganda yung tubo, gandahan po ninyo yung land preparation ng inyong lupa. Tapos yung buto dapat maganda po siya. Hybrid po talaga, hindi yung mga produce lang ng kung sino-sino, para kahit mas mahal po siya, mas sigurado naman kaysa sa ibang mga buto ng mais. So una, maganda yung land preparation, maganda yung buto. Talagang marami yung buto na ilalagay. Sa isang hektarya, dapat umaabot siya ng 3 bag. 8 to 10 kilos po yung isang bag. So makita dito yung isang diferensya, mas mababa po yung kanyang bunga. Dito po mas matataas yung bunga. So ganyan po yung makikita natin sa mga mais na talagang inalagaan ng mabuti. Maganda yung kanilang maganda yung kanilang pag-aasikaso. Timing yung pagpapatubig, timing yung paglalagay ng abono at paglalagay ng foliar. So dito makikita natin na umaabot siya ng 10 feet. Yan. Ganyan po kalalaki, katataas yung kanyang mga bunga po dito. Tingnan po din natin yung ating 64 NK6414. Yung mga parteng nalililiman talaga, may mga medyo mas maliliit. Pero ating papakita yung ating NK6414. Ito po siya. Iba po yung itsura niya, medyo tayong-tayo po yung kanyang yung dahon. Pero yung taas, parehas din. Ayan. Ganyan po katataas yung ating NK6414. Compare sa Decalbate 282 sa taas, parehas lang po siya. Konti lang po yung diferensya. Yung dahon, umaabot din po siya ng 1 metro. At yung lapad, talagang mas malalapad itong NK6414. So yan, yung ganyang tayo ay sigurado kong aabot siya ng 10 tons. That's minimum na aanihin nyo sa isang hektarya. Kung hindi po kayo naniniwala, wala po akong magagawa. Hindi po tayo nagpapasikat, hindi po tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi ko po yung totoo para baka sakaling matutunan po ninyo, baka sakaling makuha po ninyo yung ating technique. Maraming mga nagko-comment sa mga ibang mga Facebook group na sabi nila imposible daw yung 10. Meron namang nagsasabi na nakuha nila yung 14, pero hindi masyado may paliwanag yung sumasali sila sa derbe. Hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa nila, pero dito mix po yung ating procedure. Gumagamit tayo ng inorganic at saka organic fertilizer, kaya diretso po yung development, diretso po yung laki ng ating mais, dumadami yung ating harvest, at talagang mabibigat yung mga buto ng ating mais. Kung mayroon po kayong mga tanong, kung halimbawa sino ba dito, yung unang tanong ko na i-comment po niyo yung sagot, na nakikita na po ba kayo ng mais na 5 yung bunga na lahat may laman? Sino po sa inyo ang may mais na 5 po yung bunga? At saan po kayo nakakita ng mais na ganong may 5 bunga na lahat may laman?
lahat po talagang maganda. Pero ako, never in my life na nakikita ko ng mais na 5 yung bunga. Nakakita na ako ng mga 2, 3 na mayroong laman, pero siguro hanggang 4, pero yung 5 hindi pa ako nakakita. Pero sa inyo, kung mayroon kayong mais, i-comment po ninyo at para malaman natin yung mga katotohanan. So, tuloy lang po sa pagbabais. Tignan nyo, hindi po malalaki yung puno ng ating mais. Ganyan lang po, medyo sila payat, pero lahat po yan mamumunga. Makikita niyo po yung parang maliliit, pero itong Decal 8282 may sikreto po ito eh. Last year parang na-discourage po ako nung makita ko na ganyan lumabas yung kanyang bunga ng mga ganyan maliliit. Pero nung anihan, nagtaka ako dahil mas marami yung aking inani sa Decal 8282. No, so patuloy kayong sumubaybay sa ating mga video. Ang kapal po nito, siguro maraming magsasabi dyan, wala yang aanihin, ang liliit. Pero napatunayan na natin na sa ganito, kung lahat bubunga, kasi siguradong bubunga yan dahil mayroon mga nutrients. Kulang kasi yung abono na nilalagay sa lupa, kaya nilalagyan natin siya ng foliar fertilizer. Nung una, hindi rin tayo naniniwala, pero ngayon hindi ako magtatanim ng mais na hindi gumagamit ng foliar fertilizer. Never ako magtatanim na hindi gagamit ng foliar fertilizer, kasi sayang lang po yung pagod kung hindi dadami yung ating aanihin. Sa inyo, hindi ko pa kayo pinipilit kung gagamit po kayo o hindi, pero sa akin, never na magtatanim ako ng mais na walang foliar fertilizer. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong mga comment, sa inyong kung nakarating kayo sa dakong ito ng ating video, paki-comment kung nakakita na kayo ng mais na may 5 bunga at kung kayo ay gumagamit ng foliar fertilizer sa inyong pagtatanim. Maraming salamat po.